Mayong hapon sa tanan, I'm Edwin Makahilos from Cagayan de Oro City. Ug sa pagpadayon nato sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, ang atong pagatun-an karon ay ang 2 Timothy chapter 1 verses 8 to 12 na kung saan tan-aw nato ang pagpili sa atong Ginoong Kristo nga mahimong usa ka Kristohanon. Pero bago tayo patuloy sa atong pag-aaral, tayo po muna ay mananalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat kay Ginoo nining kahaponon. As we continue to worship you, O Lord God, pinaagi sa pagtuon sa imong pulong, O Lord God. Guide us, Panginoon. Open our spiritual eyes, our understanding, Panginoon, na masabtan namo, Ginoo, ang imong written word, O Lord God. Naway, ikaw ay mahimaya, Ginoo. Naway, ikaw ay maparangalang, Lord God. At naway, kami nga nagatuon, Panginoon, lalo pang tumibay ang aming pagtuo diya sa iyo, Amahan. Salamat kay Ginoo sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Daghang mga tao na ang batayan ng Panginoong Diyos akala nila sa pagpili para maging servant niya o kanyang katauhan, ang kanilang pinaagi sa kanilang mabubuting ginagawa at iba pang nanggagaling sa kanilang sarili o talagang sa sariling sikap lamang nila. So, may katotohanan kaya itong paniniwala na ito sa nakakarami dahil majority sa kanila ito kanilang mindset. Ayon sa 2 Timothy chapter 1 verse 8, ito po ang sinasabi. Busa ayaw og kaulaw sa pagsugilon sa uban. Ang sinasabihan po ni Apostle Paul dito ay si Timothy, na pastor ng Ephesus. Busa ayaw og ikaulaw sa pagsugilon sa uban mahitungod sa atong Ginoo. Ug ayaw usab ikaulaw nga napriso ako dinhi tungod kaniya. Hinoon pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita pinaagi sa tabang sa gahom sa Dios. Padayong gipahimingnuan ni Apostol Paul si Timothy mahitungod sa maging ulaw niya o pagkaulaw niya or mahadlokon niyang batasan. Nga bisag ang pagsugilon sa iyang Ginoo ngadto sa uban ay naapektuhan na. Sa pagkamatay manggod sa atong Ginoong Hesus nangahadlok ang 11 apostles kauban na ang mga Kristohanon nga faithful nga mga Kristohanon. Mao kanang atuan na lamang sila sa Upper Room nag-stay sila sa Upper Room. Matod pa sa Acts chapter 1 verses 12 to 13, ito po ang larawan sa mga disciples nga nagpabiling matinud-anon na mga disciples. Silang lahat ay kasama ang 11 apostles ay 120. Acts chapter 1 verse 12 to 13, ito po ang sinabi. Then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey away. And when they had entered, they went up to the upper room, where they were staying. So, dito sila sa upper room, nakatira ang 120 nga disciples o Christians sa atong Ginoong Kristo. Para mawala ang ilang kahadlok ug masunod nila ang sugo sa Ginoong Hesus, gihatagan sila sa Espiritu Santo nga mutabang kanila. Kining Espiritu Santo mao kini ang gisaad sa atong Ginoong Kristo bago siya mamatay nga matud pa niya nga manalangin siya o moampo siya sa Amahan nga padalhan ang mga disciples niya o katabang nila nga parehas gid kaniya. Ang Espiritu Santo ang mag-guide kanila, magtudlo kanila sa tanan nilang pagabuhaton. Sa Acts chapter 1 verse 8, ito po ang sinasabi. Apan sa pag-abot sa Espiritu Santo kaninyo, hatagan niya kamo og gahom. So, sa gingon din hatagan og gahom. Para asa nila gahom? Unya ipanugilon ninyo ang mahitungod kanako, mahitungod kay Jesus Christ, dinhi sa Jerusalem, sa tibuok probinsya, sa Judea, og sa Samaria, og sa tibuok nga kalibutan. So, makita nato dinhi nga ang purpose sa Espiritu Santo, main purpose sa Espiritu Santo, nganong gihatag kini sa mga Kristohanon matud pa sa atong gibasa karon sa Acts chapter 1 verse 8 para tagaan o gahom ang mga Kristohanon or ang mga disciples sa atong Ginoong Kristo para dili sila maulaw, para dili sila mahadlok og doon na sila kakayahan, doon na sila kaisog nga sugilon sa atong Ginoong Kristo ngadto sa mga tawo nga wala pa nakaila o wala pa relasyon sa atong Ginoong Kristo.
ug mipadayon si Apostol Paul sa pagpahimangno ni Timothy. Verse 8, nga matud pa niya dinhi, ug ayaw usab ikaulaw nga napriso ako dinhi tungod kaniya, tungod sa atong Ginoong Hesukristo. Hinuon pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. So ang maayong balita, ang usa ka tao o usa ka Kristohanon basta magtinud-anay gyud sa pagpangalagad sa atong Ginoong Dios, sa atong Ginoong Hesukristo, do nagay pag-antos. Mao kini ang giingon, mao kini ang giunan niyang sulti sa iyang disciple nga si anak sa pagtuo nga si Timoteo. Matod pa niya, hinuon pakig-ambit sa mga pag-antos tungod sa maayong balita. Because of the Lord Jesus Christ or because of His written word na ay mga pag-antos. Kini nga challenge to sacrifice ay una na kining gideklara sa Ginoong Hesus sa tanang gustong mahimo niyang disciples. So ang usa ka tawo nga gustong mahimong tinuod nga Kristohanon, mauni ang gisaad sa atong Ginoong Hesukristo kaniya. Matthew chapter 16 verses 24 to 25. Unsay giingon dinhi sa atong Ginoong Hesukristo sa gustong mosunod sa atong Ginoong Hesukristo, unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an. Kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Sa English kini, deny himself. Dili niya sundon ang iyang kaugalingon, dili siya magtuman sa iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross o musunod siya kanako. Buti pasabot, dili siya mutuman sa iyang kaugalingon kung dili musunod siya sa gusto sa atong Ginoong Hesukristo. Verse 25, kini ay sa Matthew 16. Verse 25, muning gingon, kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawadaan hinuon niini. Apan ang mawadaan sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton niini. So klaro kayo ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo nga kung nag-keep-siping ka sa imong kaugalingon, gilikayan mo ang mag-antos para sa atong Ginoong Hesukristo, matod pa sa atong Ginoong Hesukristo, mawad-an sa iyang kinabuhi, mawad-an hinuon sa iyang kinabuhi. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako, makabaton hinuon niini. So klaro kaayo nga ang buhay Kristohanon o dili wala mo saad ang atong Ginoong Hesukristo nga maoy atong Ginoo nga nagalingkod kita o nagahiga kita sa bed of roses, kundi may mga pag-antos. Pero patsada kini dahil nga naman doon na kita'y tabang nga mao ang atong Ginoong Hesukristo. Munang mababasa nato sa the Gospel o sa epistles of Apostle Paul nga anaa gihanay gyud sa written word of God kung unsa ang hulagway sa usa ka Kristohanon samtang siya ay matinud-anon sa atong Ginoong Hesukristo. Isa sa mga kalisdanan nga nasinati ni Apostle Paul mao ang pagkabilanggo nga kinadinahan sa bilangguan sama sa usa ka kriminal tungod sa pagtuman niya sa kabubuton sa atong Ginoong Hesukristo o tungod sa pagsangyaw niya sa pulong sa Ginoo, pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Gani, matod pa sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, ito ang saad sa written word of God sa matag Kristohanon. Matod pa din 2 Timothy chapter 3 verse 12, ang tinuod, ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios noon isip sumusunod ni Kristo Jesus, makasinati gayod sa mga paglutos. Persecution. Dili lamang persecution sa persecution gini paglutos tungod kay siya nagmatinud-anon nga Kristohanon. Tungod siya ay bukal kayo sa iyang pagtuo ngadto sa atong Panginoong Hesukristo nga iyang reveal or tudlo ngadto sa uban. May hapon Pastor Humawan, Mark Jefferson Alava sa Maynila. May hapon ako ning binata. May hapon sa inyo. So
pati si Pastor Jasper nagtanaw gihapon kanina. Balikon ko ang tinuod ang tanan nga gustong magkinabuhi nga Dios non isip sumusunod ni Kristo Hesus makasinati gayod sa mga paglutos. Una nang nagpahimangno ang atong Ginoong Hesus mahitungod sa maging kinabuhi sa usa ka tinuod niyang followers. If you are a professing Christian, wala kay problema niini, dili ka lutoson nganuman dahil hindi ka mahibawaan nga tinuod nga Kristohanon, tinuod nga tagasunod sa atong Ginoong Kristo. Pero kung tinuod kang Kristohanon nga tagasunod sa atong Ginoong Kristo, mauni ang deklarasyon pangako sa atong Ginoong Kristo sa matag matinud-anon nga Kristohanon. Matthew chapter 5 verses 10 to 12. Matthew chapter 5 verses 10 to 12 mao ni ang gingon. Bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios, kay may sakop sila sa paghari sa Dios. So, malipayon daw, bulahan, malipayon ang gilutos tungod sa pagsunod niya sa kabubuton sa Dios dahil mahisakop sila sa paghari sa Dios. Verse 11, bulahan, exceedingly happy kining bulahan din Makarios. Exceedingly happy kamo kung kabiay-biayon og daog-daogon sa mga tao ug butang-butangan sa tanang matang sa kadawtan tungod sa inyong pagsunod kanako. Paglipay og pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So, paglipay daw. So, maglipay ba di ay kung biay-biayon? Sumaog kini ang kinabuhi sa tinuod nga Kristohanon. Biay-biayon ka tungod kay bukal ka sa imong pagtuo sa imong Ginoong Kristo. Biay-biayon ka kay word ka kaayo dahil matinud-anon ka nga Kristohanon. Mo na ang paglutos isip ikaw ay tagasunod sa atong Ginoong Kristo. Buti na lang ang mga Kristohanon karon dahil lahi na kaayo sa first century Christians. Dahil ang first century Christians, pakamatyan nila ang ilang pagtuo. May isang matod pa ni Ravenhill, ito po ang sinasabi niya, the early church or the early Christians was married to poverty, prisons, and persecutions. Today, the church is married to prosperity, personality, and popularity. Subok nga palandungon dahil unbiblical na ang medyo nalayo na ang tinuod ang mga Kristohanon karon. Sa una pakamatyan ginila ang ilang pagtuo sa atong Ginoong Kristo, pero karon ang Kristohanon ay after na sila sa prosperity, personality o popularity. Matud pa ni Ravenhill. Verse 9, matud pa sa 2 Timothy chapter 1 verse 9, gitawag niya kita og giluwas aron mahimong iya. Paano daw? Gitawag ang mga mahimong Kristohanon o giluwas aron mahimong posisyon sa atong Ginoong Dios. Wala niya kinibuhata kay maayo ang atong mga binuhatan. Wala gyud. Dahil ang mga tao nga wala pay relasyon sa atong Ginoong Kristo, pagdili pa sa tinud nga Kristohanon, kasalanan ang majority ang iyang ginabuhat at tubangan sa atong Ginoong Dios. Mo nang giingon dinhi sa written word of God sa verse 9 ng 2 Timothy chapter 2, wala niya kinibuhata kay maayo ang atong mga binuhatan kung dili tungod sa iyang kaugalingon nga katuyuan o grasya, tungod sa plano sa Ginoo o sa iyang grasya. Sa wala pa ang kalibutan gihatag na niya kini nga grasya kanato pinaagi kang Hesukristo. Before the foundation of the world, ang grasya sa Ginoo na gihatag na kanato pinaagi kay Jesus Christ. Without Jesus Christ, without our faith to the Lord Jesus Christ, kini nga grasya dili ginato madawatan. Ang Ginoong Dios ang nagtawag kanato gikan sa kangit-ngit, figure of speech kini sa kinabuhing walay pagsunod sa Ginoong Hesukristo. Matod pa sa 1 Peter chapter 2 verse 9, 1 Peter chapter 2 verse 9, apan kamo mga pinili, matod pa ni Apostol Peter sa mga Kristohanon sa Asia Minor, apan kamo mga pinili, mga pari sa hari, og mga katawhan sa Dios. Nahimo kamong iya, so paano daw? Nahimong katawhan sila sa Dios aron magmantala sa iyang kahibulungan nga mga binuhatan. Ang purpose, isa sa mga purpose nganong nahimo silang katawhan sa Dios para magmantala
sa iyang magmantala sa kahibulungang buhat sa atong Ginoong Dios. Siya ang nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag. Gikan sa kangitngit, figure of speech sa kinabuhing walay Ginoo, ang nasunod ang iyang kaugalingon kung unsa ang gusto niya, mao ni iyang buhaton. Nag-ingon ang Ginoo nga pag Domingo ay muadto gyud sa balay simbahan para sama-sama ang mga Kristohanon simbahon, padayon nga simbahon ang atong Ginoong Hesukristo, ang atong Ginoong Dios, pero tungod kay gisunod niya ang iyang kaugalingon, tuwa siya dito sa sugalan, tuwa siya dito sa mga beach, mga party, tuwa nagsuroy-suroy sa mga department store. May gani kay COVID, di lang kayo pagkasuroy-suroy sa department store pag Domingo. Sumuna, gikan sa kangitngit kalibutanon nga binuhatan ngadto sa iyang kahibulungan nga kahayag ngadto sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo. Ito rin ang sinasabi ni Apostol Paul sa mga Kristohanon sa Corinto na sila ay pagmamayari sa ating Panginoong Diyos. Kitang mga Kristohanon possessed by our God. Pagmamayari, posisyon kita sa atong Ginoong Diyos. 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, ito po ang sinasabi. Busa gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayeg ang Dios. Paano daw? Ang atong physical nga lawas himuon natong instrumento para mahimaya ang Dios, madayeg ang Dios. Dili ba ang Espiritu Santo ang gihatag sa Dios, nagapuyo sa atong lawas isip iyang templo? So ang lawas daw sa usa ka Kristohanon ay pinoy-anan sa Espiritu Santo. So kung hugaw ka na nga lawas, dili mo puyo diha ang Espiritu Santo. So muning gingon, dili bang Espiritu Santo ang gihatag sa Dios nga nagapuyo sa atong lawas isip iyang templo? Busa kining atong lawas dili ato, kundi iya sa Dios. Kay mahal ang iyang pagkapalit kanato. So paano ba gipalit kita sa atong Ginoong Dios? Pinaagi sa kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo. Mahal daw ang pagkapalit sa Ginoo kanato, matud pa sa 1 Corinthians chapter 6 verse 20. Kay mahal ang iyang pagkapalit kanato, busa gamitan ninyo ang inyong lawas sa pamaagi nga madayeg ang Dios. So ang atong lawas, physical nga lawas, dapat instrumento para mahatagan og himaya pagdaig ang atong Ginoong Dios. Dili magiging instrumento para pagbuhat sa gusto sa ipabuhat sa ato sa yawa. Sa 2 Timothy, padayanta 2 Timothy chapter 1 verse 9, wala niya kinibuhata kay maayo ang atong mga binuhatan kundili tungod sa iyang kaugalingon nga katuyuan o grasya. Tinawag tayo at iniligtas ng ating Panginoong Diyos hindi dahil sa ating mga mabubuting gawa, kundi sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Yun ang pinakasentro. Dahil the best of our good works is nothing in the eyes of God. Dahil kadalasan ang mga tao nga wala pay relasyon sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Diyos, dili pa sila tinuod nga Kristohanon, ang ilang mga maayong binuhatan dunay mga string attached nga magbuhat sila ni ini para dunay ilang maharvest. Dunay string attached ang tawag ana. Matod pa sa Isaiah 64 verse 6, Isaiah chapter 64 verse 6, kini po ay naghulagway sa mga mabuting binuhatan sa usa ka tawo nga wala pay relasyon sa atong Ginoong Dios. Matod pa dinhi, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Unsa daw? Ang atong maayong binuhatan, righteous acts, parehas lamang sa hugaw nga trapo sa atong mga tiil. Filthy rags. Hugaw nga trapo sa mga mata sa atong Ginoong Diyos. So dili sa maayong binuhatan nato makuha ang atong kaluwasan, kung dili tungod sa grasya sa atong Ginoong Diyos, pinaagi sa pagtuon nato sa atong Ginoong Kristo. Sa hindi pa ginawa ang mundong ito, ibinigay na ng Panginoong Diyos ang kanyang kagandahang loob sa atin through Jesus Christ. So, matod pa sa written word sa Romans chapter 8 verses 29 to 30, ito po ang sinasabi mahitungod sa grasya. Matod pa din kay sukad pa kaniadto
nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. Before the foundation of the world, dahil ang atong Ginoong Dios all-knowing, nahimaw-an na niya kung kinsa ang mahimo niyang anak. Dunay mindset sa kadaghanan, majority sa mga tao, ang mindset nila nga ang tanang tao anak sa Dios. Pero sukwahi ka na sa giingon sa atong Ginoong Dios. Kitang tanan binuhat sa atong Ginoong Dios through Adam and Eve, pero dili kitang tanan anak sa atong Ginoong Dios. Pwede unta kung hindi nagkasala si Adam and Eve, pero dahil sa ilang kasalanan, ang child and father relationship sa usa ka tawo ngadto sa Dios Amahan ay naguba kini. Mao kanang hinungdan nga si Jesus Christ nagkatawang tao para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para sino man, kinsa man ang mutuo sa atong Ginoong Hesukristo mahimong anak sa Dios. Balikon ko ang Romans chapter 8 verse 29, kay sukad pa kaniadto nasayra na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. Dili tanang tao anak sa atong Ginoong Dios, mahimo pa lang. Paano? O giplano na niya kinindaan nga may sama sila sa iyang anak. Ang mga anak sa Dios mahimong kaparehas kay Jesus Christ nga si Jesus, aron siya ang mahimong kamagulangan sa daghang mga igsoon. So si Jesus Christ, dili nato amahan, di pwede natong tawagin na Papa Jesus. Nga naman, matud pa sa verse na ito, si Jesus Christ ay kamagwangan sa tanang mga Kristohanon. Kamagwangan. Jesus Christ is the only begotten Son of God. All Christians are adopted children of God through Jesus Christ, pinaagi sa atong pagtuo. Therefore, si Jesus Christ, dili nato papa kung dili kamagwangan nato, matod pa dinhi. Aron siya ang mahimong kamagulangan sa daghang mga managsuon nga Kristohanon. Verse 30. Busa ang mga tao nga gipili na niyang daan, iyang gitawag. So gipili na sa atong Ginoong Dios before the foundation of the world, iyang gitawag nga mahimong iyang mga anak. Paano niya kinigitawag? Pinaagi sa sangyaw, pinaagi sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo nga madawatan nila ang grasya sa atong Ginoong Dios. Gitawag nga mahimong iyang mga anak, og ang mga tao nga iyang gitawag, iya usab nga gipakamatarong. Gihimo niyang matarong. Og ang iyang gipakamatarong, iya usab nga gipasidonggan, gi-glorify. Gi-justify and then gi-glorify sa atong Ginoong Dios. Sumunaa, ang destinasyon, ang rason nganong mahimong anak sa atong Ginoong Dios ang usa ka tawo, mahimong Kristohanon para mahimong kagaya sa atong Ginoong Hesukristo. Knowledge muna nga mugina ang plano sa atong Ginoong Dios. Walay lain na. Mahimong born again ang usa ka tawo, o sa iyang pagka-born again, hinay-hinay siya nga maging kagaya sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang batasan. Because God is all-knowing, ibig sabihin, alam niya ang pangyayari kahit ito hindi pa nangyari. Therefore, nalalaman na niya kung sino-sino ang re-response ng positive at mag-reject sa oras na marinig nila ng mga taong ito ang kanyang written word na itinuturo. Sa lahat ng mag-response ng positive or tatanggap or mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, sila ay napipili na. Yun ang realization sa before the foundation of the world. Kapag ilika nato, ang realization nung aktual na silang makadungog sa pagtudlo sa pulong sa Ginoo, ag sila ay magpaubos, makita nila nga sila di ay makasasala, magrepent sila, magpaubos og dawato nila ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang pagka-Diyos sa atong Ginoong Hesukristo sa ilang kinabuhi bago sila mapili. Sa lahat ng re-reject sa written word of God na kanilang maririnig, the Lord will judge them. Sila ay parusahan sa atong Panginoong Diyos. Matod pa sa John chapter 3 verse 18, ito po ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. John chapter 3 verse 18. He who believes in Him, of the Lord Jesus Christ, he who believes in Him is not condemned. Dili siya silotan. He who does not believe is condemned already. Ang wala mo tuo sa atong Ginoong Hesukristo ay gisilutan na because he has not believed in the name of the only Son of God.
Gisilutan na siya kung wala siya motuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man, wala siya motuo, maghintay na lang siya sa iyang kamatayon, o kung mamatay siya, dito gid siya sa impyerno. Pero matud pa ni Freddy Aguilar, pag may buhay, may pag-asa. Tinuod gina. Dahil pwede bang mausab ang desisyon sa Ginoo kung siya ay magpakumbaba, mamati sa pulong sa Ginoo, magpakonvict sa sa conviction sa Espiritu Santo, o muduol sa atong Ginoong Jesucristo, sa atong Ginoong Dios, pinaagi sa pagdawat sa atong Ginoong Jesucristo sa iyang kinabuhi, pinaagi sa pagrepent sa iyang kasalanan sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 10 ng 2 Timothy chapter 1 verse 10. Apan karon lang kini gipadayag kanato sa pag-abot ni Kristo Jesus nga atong mangluluwas. Jesus Christ is our Savior. Giwala niya ang gahom sa kamatayon og gipadayag kanato pinaagi sa maayong balita nga makaangkon kita sa kinabuhi nga walay katapusan. So, paano tinanggal ng Panginoong Diyos ang kapangyarihan sa kamatayon? Hebrew chapter 2 verse 12 ito ang tubag. Hebrew chapter 2 verse 12. Og tungod kay ang gitawag niya nga mga anak sa Dios, mga tawo nga may lawas ug dugo, mga Kristohano ni, speaking of mga Christians, of Christians, si Jesus mismo nagpakatao usab aron ihalad ang iyang kaugalingon alang kanila. So gisacrifice ni Jesus Christ ang iyang physical body, nagpakatao siya, o dili lamang physical body ang iyang posisyon sa langit, may nagpakatao siya og gihalad niya ang iyang kaugalingon para sa mga tawo nga maluwas. Gihalad daw ang iyang kaugalingon alang kanila, kay pinaagi sa iyang kamatayon, mapildi niya si Satanas nga mao ang gigikanan sa kamatayon sa mga tao. Tungod sa kamatayon sa atong Ginoong Jesucristo, ay palang mapildi si Satanas. Og si Satanas ang may hawak sa kinakatakutan nga kamatayon. Tanang tao nakatakot sa kamatayon, gani bisag Christian, pero ang Christians ay dapat hindi matatakot sa kamatayon. Ngano man, ito ang pultahan nga mohatod kaniya ngadto sa eternal life. Ang dili tinuon nga Kristohanon, dili matinud-anon nga Kristohanon, professing Christians, mahadlok gid sila sa kamatayon. Ngano man, muatubang sila sa ilang Dios, sa Dios nga muhukom kanila. O kung siya walay relasyon sa atong Ginoong Dios, matud pa sa written word of God, paingon gayud siya sa impierno. Itambog siya sa lake of fire. Mauna nga, mintras may buhay, may pag-asa kung kita lamang, kung ikaw lamang ay muduol sa atong Ginoong Diyos through Jesus Christ, o ang tanang gusto sa atong Ginoong Jesucristo muna ang imong pagabuhaton. Kung hindi naging tao ang Panginoong Hesus, hindi mawala ng kapangyarihan ang kamatayan. Wala na'y kapangyarihan ang kamatayan, pero ang kumplitong katagumpayan nito ay sa rapture of the church na. Unsa ning rapture of the church? The first resurrection, the resurrection of the Christians. Mao ni ang complete nga blessed hope sa mga Kristohanon, dahil ang atong physical nga lawas mahimo ng kaparehas sa atong Ginoong Jesucristo. Mangyari yan sa rapture time or first resurrection or resurrection to the Christians. 1 Corinthians chapter 15 verse 54 mao ning gingon. Unang Korinto 15:54 to 55, busa kung kining lawas nga madunot mailisa na sa dili madunot. So matud pa ni Apostol Paul, kung ang iyang lawas mailisa na sa lawas nga glorified body, o kung kining lawas nga mamatay mailisa na sa dili mamatay, matuman na ang ginaingon sa kasulatan, giwagtang na sa Dios ang kamatayon. Verse 55, gibuntog na ang kamatayon og wala nay gahom. So ang kompleto nga victory sa mga Kristohanon ay ang rapture day, the resurrection of the Christians. Verse 11 ng 2 Timothy chapter 1. Og gihimo ako sa Dios nga apostol og magtutudlo aron magsangyaw niining maayong balita, matud pa ni Apostol Paul ngadto kay Timoteo og sa tanang mga Kristohanon. God elected Paul as his apostle or messenger to be his representative para maging mensahero ng kanyang mabuting balita na magkaroon ng eternal life ang lahat na mutuo sa atong Ginoong Hesukristo. Magkaroon sila ng eternal life kahit buhay pa sila.
Timothy chapter 1 verse 12 padayon ta verse 12, mao kini ang hinungdan nga nagaantos ako karon, apan wala ko kini ikaulaw, kining nahitabo kanako tungod kay mailhan ko si Kristo nga akong ginasaligan, ug nasiguro ko nga kugayod nga makahimo siya sa pagbantay sa iyang gitugyan kanako hangtod sa adlaw nga siya mubalik. Apostle Paul suffered so much dahil siya ay isang tunay na Christian. At hindi daw siya nahiya sa nangyayari sa kanya dahil mas nakikilala niya ang kanyang pinagkatiwalaan na si Jesus Christ. Sa Philippians chapter 3 verses 7 to 9, dinhi gihulagway ni Apostle Paul kung sino siya sa hindi pa siya naging Kristohanon at sa naging Kristohanon na siya. Pinapakita niya dito ang kanyang dating buhay. Matod pa sa verse 7 ng Philippians chapter 3 verse 7, but whatever was to my profit I now consider loss for the sake of Christ. So ang iyang giprofit kaniadto sa dili pa siya born again Christian, sa dili pa siya tinuod nga Kristohanon, matod pa niya sa naging Kristohanon na siya, ito ay loss. Ito ay talunan. Verse 8, what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus, my Lord. For whose sake I have lost all things, I consider them rubbish, that I may gain Christ. So, ayang achievement noong wala pa siya relasyon sa atong Ginoong Diyos, sa atong Ginoong Jesucristo, parang basura kini compare sa pag-ilan niya sa atong Ginoong Jesucristo. Verse 9, and be found in Him, not having a righteousness of my own, wala niya saligi ang iyang pagkamatarong sa iyang kagalingon that comes from the law, pinaagi sa pagsulod sa sunod sa kautusan sa atong Ginoong Diyos, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. So ang iyang gisaligan nga pagkamatarong ay nagikan sa atong Ginoong Diyos through sa iyang pagtuo kay Jesus Christ. Mauna ang tinuod nga pagkamatarong sa tao. Mahimong matarong ang usa ka tao lamang, masurpas niya ang pagkamatarong sa mga Parisiyo, mga scribes, teachers of the law, kung ang iyang pagkamatarong nagikan sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. But that which, balikon ko lang ang verse 9 ng Philippians chapter 3, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. Mauna ang gusto sa atong Ginoong Diyos nga magpagkamatarong gikan gayud sa iya pinaagi sa atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Walang sinumang pwedeng magsabi na graduate na ako sa Bible study. Dahil ang discipleship ng isang tao sa ating Panginoong Hesus ay hangtod sa katapusan sa atong physical nga kinabuhi. Matod pa sa John 17:3, ito pong sinasabi sa John chapter 17 verse 3. And this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. So eternal life na ang pag-ila kay Jesus Christ. And this is eternal life, that they may know you. So, muna nga meron tayong naririnig na kung imbitahon nato sa mga pag-study sa pulong sa Ginoo, moingon sila nga graduate na sila sa Bible study. Walay tao nga mag-graduate sa Bible study. Kung mo-graduate siya sa Bible study, mohunong ang iyang pagka-disciple sa atong Ginoong Jesucristo. Dahil discipleship is learning about Jesus Christ and about God. Mauna ang discipleship and applying what you have learned, applying to yourself. Sumaunang discipleship. Apostle Paul is sure enough that Jesus Christ can keep the good work He started through faith. So, matod pa ni Apostol Pedro sa unang Pedro chapter 1 verse 5, 1 Peter chapter 1 verse 5, "Ong pinaagi sa inyong pagtuo, na panalipdan kamo sa gahom sa Dios samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios." Ang atong pagtuo ngadto sa atong Ginoong Jesucristo ay importante kayo. Matod pa ni Apostol Peter, ito po ang nag-save kanato, nagpanalipod kanato. Ito ang atong shield para ang gahom sa atong Ginoong Dios
anaagi ka nato, di kita mahilabtan sa yawa, di kita mag-backslide, di kita muundang, di kita manglupaypay sa buluhaton sa Ginoo, kay ang atong pagtuo maoy maghatag ka nato og kadasig sa pagpamuhat sa gusto sa atong Ginoong Dios. Importante kayo ang atong pagtuo. Safekeeping kini nato para kita ay padayong mulahutay unsa mang sitwasyon sa atong kinabuhi, mulahutay kita sa pagpangalagad sa atong Ginoong Dios. Muna nga pinaagi sa inyong pagtuo, panalipdan kamo sa gahom sa Dios samtang naghulat kamo sa kaluwasan nga giandam ng daan sa Dios nga ipadayag sa katapusang adlaw. So sa iyang second coming sa atong Ginoong Kristo. Pero mapanalipdan lamang sa Ginoo ang mabubuting gawain ng isang mananampalataya o Kristohanon kapag nagpatuloy siya sa ilalim ng lordship ng kanyang Panginoon na si Jesus. Importante kayong atong pagtuo, matod ko pa kanina, dahil ito ang safekeeping sa atong Ginoong Diyos para magpadayon kita. Ang tinuod nga safe gyud sa atong pagpadayon ng atong Ginoong Diyos, pero kinahanglan usab nga atong pagtuo magsumikap kita sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo sa iyang kagustuhan. Hindi dahil sa ating mabubuting mga ginawa o ano pa mang na nanggagaling sa ating sarili, kaya't God chose us, kung hindi dahil sa kabutihan at sa grace ni Lord. Pero having God's unconditional love does not mean you have God's unconditional approval. Kung tayo ay magkasala, dili approve na ang atong Ginoong Dios, so kinahanglan mangayo kita, murepin kita, mangayo tagpasaylo sa atong Ginoong Dios para madawatan nato ang approval sa atong Ginoong Dios. So muna mga igsoon nga, paano tayo gipili sa atong Ginoong Dios? Ang atong Ginoong Dios ang nagpili ka nato, dili ang atong sariling mabubuting gawa, kung dili ang atong Ginoong Dios ang may gawa nito. So paano? Kung marinig natin, madunggan nato ang teaching sa Word of God, o i-receive nato si Jesus Christ bilang Lord, bilang personal Savior and Lord sa atong kinabuhi. Pero pag sinabi natong Lord ang atong Ginoong Hesukristo, Panginoon nato, Ginoo nato ang atong Ginoong Hesukristo, dapat ang iyang kabubuton mao ang atong pagasundon. Matod pa niya sa Matthew chapter 7 verse 21 pataas, sa ulahing mga adlaw ang dilitanan daw nga mga tao nga nagtawag kanya Ginoo Ginoo or Lord Lord nga makasulod sa iyang gingharian, kadto lamang ang mga tao nga nagasunod sa kabubuton sa atong Ginoong Dios pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Tuuhan ginato ang atong Ginoong Hesukristo para sigurado kita nga mapasama niya sa iyang gingharian sa pag-abot sa mga adlaw. Padayon kita. Kita ang mga Kristohanon, basta tinuod ka nga Kristohanon, sigurado kita nga makauban sa atong Ginoong Hesukristo. Magkasala man ta, na i-promise niya nga sa 1 John chapter 1 verse 9, matod pa niya, if you confess your sins, God is faithful and just to cleanse you in your unrighteousness at to forgive you, pasaylong kanya o glinisin kanya sa imong mga kasalanan. Sumuna yang saan. Medyo na wala ko sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all of our unrighteousness. So mauna ang 1 John chapter 1 verse 9. Yan ay promise sa atong Ginoong Dios. Dahil dili man ta perfect o say pakasalata, we must confess it to our Lord Jesus Christ, to our God, para kita ay mapasaylo. Ang dili mapasaylo nga kasalanan sa atong Ginoong Dios, kadtong kasalanan nga wala niya ipangayog pasaylo sa iyang Ginoo. So dinhi kita magtapos mga igsoon sa tanan nga naga-witness ni ining live video. Dinhi kita magtapos og naway ang atong Ginoong Dios sa lahat ng nananaw ni ining live video, naway ang panalangin sa atong Ginoong Dios manaa kanunay sa inyo. Og maybe bukas ay padayon natong tun-an ang 2 Timothy chapter 1 verses 13 pataas.
So, salamat kayo sa inyong pagpananaw. The Lord bless you and keep you. The Lord make His peace shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. O ang tanang mga anak sa Diyos magaingong. Amen. Amen and Amen.